Mga minamahal na mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim na naninirahan sa lugar na ang nakararami ay mga hindi Muslim, ay sadyang napakarami nating mga kinahaharap na mga pagsubok at mga problema. Ito'y isang katotohanan. Na iba ang isang Muslim na naninirahan sa lugar ng napakaraming mga hindi mananampalataya. Napakarami nating pinagdadaan ng mga pagsubok. Gayunpaman, ang isa sa kagandahan na tayo ay namumuhay sa lugar ng mga hindi Muslim ay binigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng napakalaki at napakadakilang pagkakataon na makakuha ng isang napakalaking reward na kahit kailanman ay hindi kayang makuha ng mga Muslim na naninirahan sa lugar ng mga Muslim. Ano ito? Ito ay ang pagtawag sa tao sa Islam, ang dawatu ilallah. Ang pagtawag ng mga hindi mananampalataya patungo sa Islam. Isa itong napakalaking pribilehiyo na meron tayong mga Muslim dito na naninirahan sa lugar ng mga hindi Muslim, na hindi nagkakaroon ang mga ibang Muslim na naninirahan sa lugar ng mga Muslim. Kaya dapat natin itong malaman. At sinabi sa Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ang sabi sa Quran, meron pa daw ba niya mas iinam? Meron pa daw niya, patanong ito na sa Quran na sabi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ, sa silang nagtatawag sa landasin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, وَعَمِلَ صَالِحًا. Biruin mo sa ikaw naninirahan sa lugar ng hindi Muslim na ikaw ay nagtatawag sa Islam, وَعَمِلَ صَالِحًا, at ikaw ay gumagawa ng kabutihan sa lahat ng mga pagsubok na to, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, at sasabihin mo na ako'y kabilang sa mga mananampalataya. Ito'y isang dakilang gawain na meron tayo ditong mga Muslim sa harap ng mga hindi Muslim na mga tao. At ito ay isang dakilang gawain na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa haba ng kanyang panunungkulan bilang isang sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa dunya. Ito ang dahilan ng pagkakasugo ng mga propeta. Ang pagtawag ng tao minadulumati ilan nur, mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang sabi sa Quran, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Ang sabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang shahidan, witness sa tao. At dalawa na napakahalaga. Ang sabi rito, wa mubashiran, at magdadala ng mabuting balita ng Islam, ng pagpasok sa dyan na ng sino mang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at wa nadhiran, at pagbababala sa silang mga tatangging manampalataya. Ito ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaatang sa ating mga Muslim ngayon sa panahon natin. At ano ang hukom? Ano ang hatol ng mga ulama natin pagdating sa pagdadawa? Ang sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh bin Baz, ang da'wa daw niya, ang hukom niya, ang hatol niya is fardu kifaya. Ano ibig sabihin ng fardu kifaya? Ang fardu kifaya, sabi ng mga ulama, ay sapat da'wa o gagawin mong obligasyon hanggang maging sapat. Obligado daw ito sa mga ulama, sa mga duat, sa mga Muslim leaders. At kapag ginawa na ito ng ating mga ulama, ng ating mga duat, mga Muslim leaders, ay hindi na tayo nagkakaroon ng kasalanan. Ito ay fardu kifaya. Pero kapag walang gumawa, walang nagda'wa sa lugar natin, ay nagkakasala ang lahat ng mga tao, lahat ng mga Muslim. So itong hukom, kapag may tumayo na nagdada'wa, ay hindi na mapaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iba. Ngunit, ang sabi ni Sheikh bin Baz, kapag dumami daw anya, kapag tumaas ang bilang ng kasamaan, at kumunti ang mga nagpapalaganap, ang fardu kifaya ay napupunta siya sa fardu ain ng bawat isa ng mga Muslim. Nagiging obligasyon ito ng bawat Muslim. Unang obligasyon ng iilan, pero sa pagdami ng fasad,
sa pagdami ng korupsyon, sa pagdami ng shirk, paglaganap ng shirk, at pagkonti ng mga nagpapalaganap ng Islam, nagiging obligasyon ito ng bawat Muslim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya." Iparating mo ko sa tao kahit na sa iisang tanda. Ang sabi ng mga ulama, nagiging obligasyon ito ng bawat Muslim, bawat isa. Ngunit merong pagbababala. Ano yun? Tatawagin natin sila sa Islam o magdadaawa tayo sa abot ng ating kaalaman. Sa abot nating kaalaman, at hindi tayo pwedeng lalakpas doon sa kaalaman na meron tayo. Yun, pwede magdawa ang bawat isa, pero abot ng ating mga kaya. At may isang istorya ng da'wa. Ang sabi natin, hindi lahat ng da'wa o da'iya, dapat siya yung nagsasalita. Siya yung frontliners. Hindi. Pag sinabi nating da'wa, hindi lang yung nagsasalita. Sa isang istorya na nangyari na matagal na panahon, may isang nais magda'wa, pero wala siyang kakayanan magsalita. Hindi siya speaker. Hindi siya speaker. Pero ang ginagawa niya, every salary, pag sumisweldo siya, pumupunta siya sa bookstore at bumibili siya ng mga booklets, bumibili siya ng mga tapes. Ganun ginagawa niya. At kapag nabili niya na ito, sa sariling pera niya, tinatabi niya yung pera niya at binibili niya, siguro, ang sabi doon sa Saudi Arabia, nagtatabi siya ng 10 riyals every salary. Pumupunta siya sa bookstore, ibili siya ng mga babasahin. Hindi free. Bumibili siya with his own money. Tapos pumupunta siya sa palengke, sa market, dinidistribute niya itong mga books, tapes. Hindi siya marunong magsalita eh. So, gumagawa siya ng paraan niya ng dawa in his own way. Bumibili siya ng mga cassette tapes at ano yung available, binibili niya at pinamamahagi niya. At ito'y ginawa niya through years. 2 years, 3 years, yun lang ginagawa niya. Every salary, pupunta siya, bibili siya ng mga tapes, ng mga books, pinamimigay niya. 10 riyals, about sa ating pera, mga 120 or 150 pesos. Kinukuha niya sa salary niya, bibilihan niya ng pamphlet. And 1 year, 2 years, 3 years, lagi niyang ginagawa yun. At pagkatapos ng isang araw na siya ay namimigay ng pamphlets, may lumapit sa kanya na isang sheikh. Isang malaking sheikh. At niyakap siya. In-embrace siya. Sabi niya, "Do you know me? Kilala mo ako?" Sabi ng sheikh. Sabi niya, "Hindi na kita matandaan, hindi kita makilala." Sabi ng ganun. At sabi nung sheikh, "Talagang hindi mo ako nakikilala?" Hindi. Sabi niya, few years ago, isa ako sa mga nabigyan mo ng pamphlet. And that time, hindi ako nagsasala. I don't pray. Hindi ako nagdadakwa. Wala akong pakialam sa din. Wala akong pakialam sa relihiyon. Binigyan mo ako ng tape, binigyan mo ako ng pamphlet at pinakinggan ko to, binasa ko to, at naiyak ako. I cried. Doon sa binigay mong babasahin na pamphlet. And after that, nag-start akong mag-aral. I start reading. Nag-attend ako ng mga lectures, ng mga muhadara, nakapag-aral ako. And now, I'm managing one of the ma'had dito sa lugar natin. At marami na nag-aaral sa akin. Marami na nag-aaral sa akin. At dahil yun, sa'yo, na binigay mo sa akin yung isang pamphlet na yun few years ago. Isang tao na hindi marunong magdawa, na maaring walang sapat na kaalaman. Pero ginamit niya, kahit na maliit na halaga lang, ginamit niya sa pagdadawa, sa sarili niyang paraan, at nakapag-fruit siya ng isang marunong sa Islam na ang lahat ng reward na yun ay napupunta sa kanya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajr mitlu ujuri man taba'ahu." At sabi pa, "La yanqus dalik min ujurihim syai'an." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mandaa, sino man anya daw ang tumawag sa huda, sa landasing tama, ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ajar, mitlu ujur man taba'ahu, tulad ng reward ng sumunod sa iyo." Sino man anya daw ang naging dahilan na isang tao ay magabayan sa Islam o ang isang tao ay matuto ng Islam, ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward na pareho
nung nagbigay. Ngayon, nakakatanggap na ng reward. Yung isang tao na yon na nagbigay lang ng pamphlets na nagkumukuha lang ng 10 riyal sa sweldo niya ng reward na isang taong malaking nagpapalaganap ng Islam na may mahad na may mga estudyante, anong reward na meron siya? Na meron ngayon. Hindi lahat ng nais mapunta sa dawa kailangan magaling magsalita. Kailangan lang natin ng puso. Kailangan lang natin ng pagmamahal sa dawa para mailagay natin ang sarili natin sa tama o mailagay natin ang sarili natin na tayo ay kabilang sa dawa. Sabi ng mga ulama, tayong mga naninirahan dito sa lugar ng mga hindi Muslim, kumbaga sa mangingisda, kailangan natin dito ay lambat para makahuli ng marami. Napakarami nila na naghihintay lamang sa atin na ipaliwanag natin ang Islam sa kanila. Minsan kasamahan natin sa trabaho, kasamahan natin sa bahay, kasamahan natin sa eskwela, hindi natin napapaliwanagan ng Islam. Samantalang, sabi ng mga ulama, nag-iisang dahilan na pinapayagan tayo ng Sharia na manirahan sa lugar ng mga hindi Muslim ay kung tayo ay magdadaawa. Kung hindi natin kaya magsalita para sa da'wa, pwede tayong gumawa ng mga paraan. Pwede tayong sumuporta sa da'wa. Pwede tayong maging volunteer sa da'wa. Pwede tayong dumalo sa mga programa. Napakaraming dahilan na para suportahan natin ang da'wa. Napakaraming mga dahilan, napakaraming mga pamamaraan para masuportahan natin ang da'wa. Hindi lang lagi na dapat tayo yung maging speaker. Kung hindi natin kaya, kung kaya natin, pwede. Ang sabi nga ng mga scholars, sa pagdadaawa natin, ang salita is almost 10%. Another 9%, 90%, yung volunteerism, yung nag-organize, yung mga pamphlets, yung mga babasahin. Kung gusto natin maging bahagi ng da'wa, we can support. Pwede tayong mag-support, pwede natin gamitin ang sarili natin. Kung wala tayong amual, wala tayong pera, sarili natin gawin natin volunteer. At kung meron tayong kakayanan, pinakamainam ay suportahan natin ang mga gawaing da'wa. Lalo na, sinasabi natin, oo, suportahan natin ang ating mga kapwa Muslim na nag-aaral para ma-develop ang kanilang skill. Pero napakalaking obligasyon natin dito sa Pilipinas na dapat magsuporta tayo sa da'wa para tawagin ang mga hindi Muslim tungo sa liwanag ng Islam. So iduan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tinatawag na duat, mga nagdadawa, mga kabahagi sa dawa, mga volunteer sa dawa. Kung tayo mga Muslim lang, ngayon dito na nagsasala ng Jumaah ay magdadala ng isang Muslim o ng isang non-Muslim sa Islamic Center kada Biyernes o kada Sabado at Linggo para magmadawahan sila, napakalaking magagawa nating pagbabago sa ating lipunan na ang tao magagabayan sa pananampalatayang Islam. Kung gagawin natin ang ating mga obligasyon na hindi ito kabigatan, meron sa atin taon nang lumilipas na hindi kayang ipaliwanag o na hindi kayang bigyan ng libro ang kasama niya sa kwarto na hindi Muslim. Kasamahan sa trabaho, maaring tayo pa ang amo, tayo pa yung boss. Pero hindi natin sila natatawag sa pananampalatayang Islam. Isa itong kakulangan natin. Kaya dapat ngayon mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, maging saksi ang araw na ito. Maging saksi si Allah subhanahu wa ta'ala na nirinig natin ang mga pangaral na ito at tayo ay magpunyagi at itaguyod ang ating obligasyon sa da'wa. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.